Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na sinigang na buntot ng tanigi. Tapos lalagyan natin yan ng hipon. Tapos sasamahan natin ng maraming talbos ng kamote. Ngayon lang ako nagluto ng ganito mga kuys kasi usually pag nagluto ng sinigang talagang buntot ng tuna or talagang tuna na laman. Pero ito nakita ko sa palengke na binenta siya na talaga ng puro buntot lang, parang 350 ang per kilo na binigay niya. So bumili tayo ng 6 na piraso yan. Parang inabot din siya ng mga 580 mga kuys kasi medyo malalaki siya eh. Tapos ang una ko talagang plano sana dito ay gagawin ko sana siya, ipapaksiw ko sana siya o kaya parang gagataan ko. Eh, mas naisip ko na parang mas masarap sa sabaw to kasi itong buntot, malasa talaga itong mga kuys pag sinabawan eh. Tapos yun mga kuys, naisip ko rin na lagyan ng hipon para talagang mas sumarap talaga yung lasa. Kasi syempre yung hipon, masarap din sigang yan mga kuys. Lalo yung ulo niya, yung talagang sisipsipin mo, ang sarap talaga sumipsip ng ulo mga kuys ng hipon. Tapos lagyan lang natin siya ng luya, sibuyas, at saka kamatis mga kuys. Tapos yan, maglalagay rin tayo dito ng pamporma natin ng mga organic na pampalasa. Tapos, sasamahan na rin natin ng okra mga kuys para talagang medyo dumulas-dulas yung ating sabaw na yan. Tapos yan, nagpapakulo lang tayo ng organic na water dyan mga kuys. Nung medyo kumukulo na ng kaunti, lagyan na natin yung ating sibuyas, kamatis at luya. Ang gusto natin yan mga kuys, maluto ng maayos yung luya, kamatis at sibuyas talagang para lumasa sabaw. Tapos yan, nung kumulo na ng maganda-ganda, ilalagay na natin tong buntot ng tanigi. Yung naisip ko dito mga kuys, sa try ko sa susunod siguro masarap din tong ihaw eh. Pero kagandahan talaga sa buntot mga kuys, nandiyan yung pinaka-collagen ng isda eh. So talagang malasa talaga yun mga kuys yung ating tanigi na buntot na yan. Tapos lagyan na rin natin okra. Tapos ang gusto natin dito mga kuys, maluto natin na maganda-ganda rin yung isda kasi hindi ko alam kung katulad siya ng tuna na saglit lang din maluto. So niluto natin siya ng medyo talagang make sure natin na maluto natin maayos. Tsaka ang habol ko talaga, kumatas talaga yung lasa ng buntot dyan sa sabaw. Kasi yan mga kuys, saglit tayo ng pampaasim na sa huli, maglalagay na tayo dyan ng hipon. So huli lang natin ilagay mga kuys yung hipon kasi pag napasobra tayo ng luto dyan, sayang yan mga kuys, titigas yan. Ang gusto natin sa hipon mga kuys, yung talagang sakto lang. Pag naging ganyan yung kulay niya, napaso na, goods na yan mga kuys. Sa dami na natin nalutong sinigang, nakapagluto na rin tayo ng kung ano-ano dati na salmon na may belly na may hipon, tapos nagluto rin tayo ng bangus na may hipon, at kung ano-ano pa. So talaga nung nakita ko talaga tong buntot ng tanigi, sabi ko gusto kasi yung tanigi mga kuys, isa rin to sa masarap na gawing kinilaw, diba? Tsaka ang lambot kasi nung karne niya, tapos white meat siya. Ang napansin ko kasi dito, yung buntot ng tuna, pag naluto ko ng sinigang, medyo may pagka-dark siya, tsaka medyo may pagka-makunat siya ng konti. Ito mga kuys, nagulat ako nung kinain ko siya kanina. Malambot siya eh. Para siyang ang texture niya is parang bangus. Tapos yun, halos wala talaga siyang tinik kasi nga bandang buntot. Yung pinagkaiba ng bangus, tataka ako no, yung buntot ng bangus, puro tinik. Kasi pag ang mga ganitong isda na tuna o tanigi, halos wala talaga. Tapos malagkit yung mga part niya sa dulo, yun yung parang collagen. Kaya talagang sobrang healthy rin ng mga ganito. At saka malasa talaga siya mga kuys, promise, try nyo to. Tapos damihan yung talbos ng kamote. Yes, pag ganyan yung tsura mga kuys, ahon na natin kasi ayaw natin ma-overcook. Sayang naman mga kuys ang ating lagyan na gulay pag na-overcook yan. Tingnan nyo mga kuys yung quality ng sabaw, ang ganda ng kulay. Tapos saktuhan lang yung asim, hindi siya sobrang asim. Tapos yan mga kuys, tikman na natin. Mga kuys, luto na. Grabe, sakit ng mata ko. Sobrang usok. Man natin mga kuys ha. Sarap talaga mga kuys pag pinagsama yung lasa ng isda tapos siya kay hipon. Sarap. Tapos sakto lang kasi hindi natin masyado yung nasiman para mas nangingibabaw yung lasa ng seafood na nalagay natin. Yan mga kuys, kain. Salamat.